So mga kapatid, preview na tayo. Okay, so panibagong araw na naman. At syempre, ang schedule natin ngayon ay week 23, day 5. Amen. So magbabasa na ako. Ephesians 1:4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, to be holy and without blemish before Him in love. Amen. So, mataas ang pagpili sa atin ng Panginoon. Ang goal ng kanyang pagpili ay mataas. Diba? Sabi niya, upang maging banal. So, yan ang goal natin, maging banal. Tapos, ito, sabi niya, without blemish. Walang kapintasan. So ito ay tumutugma doon sa 1 Thessalonians 5:26 na sa pagbalik niya dapat wala kang kapintasan. Spirito, kaluluwa, katawan, perfect. Walang kapintasan. So ito yung goal niya. Pinili niya tayo upang maging mga banal at walang kapintasan. No? Pero maganda rito yung last part niya, in love. So, ito ay isasagawa natin sa loob ng pag-ibig. Kaya yung term dito sa MR, yung in love, napaka-powerful niya. Sapagat ang love ay isang bagay na tinatamasa. Nagpapasaya, nagbibigay ng inspiration, nagpapaganda sa damdamin ng tao. Yan ang epekto ng love sa buhay ng tao. Pwede ko nga sabihin love heals. Hindi ba sabi nga, ang pag-ibig ang magpapagaling sa iyo. Kung meron ka mga tampo, hinanakit, sama ng loob, o meron kang sugat na nasaktan ka, ang magpapagaling sa iyo ay ang pag-ibig. Kapag nahipo mo ang pag-ibig ng Diyos sa loob ng mga kapatid, unti-unti maglulubag ang iyong damdamin at mapapaganda ang church life mo. Amen. 6:24. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in incorruptibility. Ano yan? Hindi lang love. Love in incorruptibility. Umiibig sa isang atmospero ng walang kasiraan. Kuminsan yung salitang corruptibility o corruption ay tinatranslate din ng kabulukan. Saan ba may kabulukan? Siyempre sa lumang paglikha may kabulukan. Ang walang kabulukan, mga kapatid, ay ang Diyos. Okay? Ang Diyos ang hindi nabubulok. Hindi nasisira, hindi naluluma. Lahat ng bagay, mabubulok, maluluma. Pero meron siya isang nilikha na walang pagkasira. Ito ay ang new creation. Sapagkat sa new creation, dinagdag niya ang kanyang sarili. Para bang yung sarili niya ay dinagdag niya para ma-preserve itong item na ito. Kaya yung item na yan ay tinatawag nating new creation. Amen. So, magbabasa na tayo. Amen. Amen. So, the church life, according to God's desire, must be in love and in light, both of which are the very elements of God Himself. Okay, so dalawang elementong binanggit dito. Okay, ang pag-ibig at ang liwanag. At sabi niya, ang buhay eklesiya dapat nasa loob ng pag-ibig, nasa loob ng liwanag. So, paano mo isasagawa ang buhay eklesiya mo? Ang sagot, sa loob ng pag-ibig at sa liwanag. Kaya ito yung pagpapatuloy nung pag-aatas ng Panginoon kahapon at nung isang araw na tayo ay lumalakad sa pag-ibig at lumalakad bilang mga anak ng liwanag. At ito ay hindi lang para sa pang-individual na buhay natin. Ito ay para sa pagsasagawa ng buhay eklesiya.
na dapat isagawa natin sa loob ng pag-ibig at sa loob ng liwanag. At ang pag-ibig at liwanag ay ang Diyos mismo. Lumalakad ka sa Diyos. At sa paglakad mo sa Diyos, yung mga special na item o katangian ng Diyos na pinananatili natin, pinapalakas natin, ay ang pag-ibig at liwanag. Amen. Amen. In the inner substance of God, we have love and light. Here we have the top church life, the church as the bride. The goal of the book of Ephesians is to bring us into God's inner substance, to know Him as love and light. Here we are to live in intimate fellowship as we enjoy the shining lights and love of its sweetness. Amen. So, hindi pwede mawala yan. Love and light. Sa individual na pagtatamasa natin sa Panginoon, dapat nandiyan ang pagtatamasa sa pag-ibig at pagkakita sa liwanag. Sa ating pagsasagawa ng church life, dapat ito ay sinasagawa natin sa kasaklawan ng pag-ibig at liwanag. Kaya sabi niya, ito yung top church life, pinakamataas na antas ng eklesiya. Ang eklesiya, hindi naman yan sa pagandahan eh. Huwag sabihin na, ako, ganda ng meeting hall nila. Okay din yan, maganda yung meeting hall. Ang sa amin, hindi gaano maganda. Huwag ka maapektuhan niyan. Ang importante, ang pagsasagawa ng buhay eklesiya, dapat sa loob ng pag-ibig at liwanag. Yan ang top church life. So mga kapatid, top church life yan. So sa mga lugar ng countryside o mga probinsya, dapat ma-inspire tayo ng ating buhay eklesiya. Ano man ang kondisyon ng buhay eklesiya natin? Minsan, hindi naman ganong kayaman ang mga buhay eklesiya sa labas ng Metro Manila. Pero dapat gawin mo siyang top church life. Top! Yan ay sinasagawa mo yung buhay eklesiya sa loob ng pag-ibig at liwanag. Yan ang gusto ng Panginoon. Top church yan. Kumusta na yung mga church nyo? Dapat sa loob ng pag-ibig at liwanag. Amen. So today's reading na ako. We will be holy and without blemish before Him in love. In love. Kaya sinama na naman yung in love. So, the way to be holy and without blemish before Him is in love. Nasa pag-ibig. Love in Ephesians 1:4 refers to the love with which God loves His chosen ones and with which His chosen ones love Him. It is this love, in such a love, that God's chosen ones become holy and without blemish before Him. So yung pagbanggit ng salitang love dito, mutual siya. Both, ang ibig sabihin ng mutual, kabilaan siya. Ito yung pag-ibig na kung saan minamahal natin ng Panginoon at ito rin yung pag-ibig na kung saan tayo ay minamahal ng Diyos. Kaya mutual love ito. So dito tayo na-perfect. Na-perfect upang tayo ay manatiling walang kapintasan sa harapan ng Diyos. So holy at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. So, importante yung mga pagsasagawa kasi. Importante siya. At importante yung sphere kung saan mo isinasagawa ang isang bagay. So, tandaan natin palagi. Kung tayo ay nagsasagawa ng mga spiritual na bagay, dapat i-consider mo yung realm na kung saan mo siya ginagawa. Yung realm. Saang kasaklawan ba ginagawa ito? Yung pagsasagawa, hindi naman yun ang hindi naman yun ang sobrang importante Ang mahalaga, yung realm. Yan ang, sa spiritual, yan ang pinakamahalaga. Umiibig ka,
Nasaan yung realm ng pag-ibig mo? Gumagawa ka ng pagtulong sa mga kapatid. Nasaan yung realm? Anong realm mo ginagawa yan? No? So yun yung palaging mahalaga. Diba? Sa mga modern term ngayon, yung mga ginagamit nilang naka-log-in ka. Ibig sabihin, nakapaloob ka sa isang program. Doon mo ginagawa. No? So, ganun din tayo spiritually. Diba? Dapat naka-log-in ka sa pag-ibig at liwanag. Then, doon mo ginagawa ang pagpapastol, pagmiministeryo ng mga kapatid, pagbibisita, pagtulong sa kanila, pananalangin, at ang buhay eklesiya. Kung nag-meeting ka, dapat nandun ka sa tamang realm, nakaupo ka sa meeting, nasa loob ka ng pag-ibig, nakikita mo yung liwanag ng Panginoon. Top church life yan. So, gusto nyo yan? Siyempre, yan ang gusto natin. Kaya, yung life natin sa harapan ng Panginoon, inaalagaan din natin yan. Dapat nandyan ang pag-ibig. Nakapasok ka sa pag-ibig mo sa Panginoon at pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag mo sabihin na basta mahal ako ng Diyos, dapat tinatamasa mo yung pag-ibig na yan. Mahal ka ba ng Diyos? Oo naman. Oo naman. Kaya lang nararamdaman mo ba yan? Na-i-enjoy mo ba yung pag-ibig na yan? Damang-dama mo ba na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo? Dapat may ganyan. Kaya yung sinasabi natin, yung pandama, mga kapatid, yun ay hindi nagsisinungaling. Ang pandamaw, hindi siya nagsisinungaling. Hindi mo siya pwedeng linlangin. Yun yung sinasabi na, you cannot mock God. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng linlangin yung pandama sa loob mo. Kasi ang Diyos ang nagdadala niyan eh. Diba? Pag ikaw ay malapit sa Diyos, mahal mo ang Diyos, may pandama yan. At yung pag-ibig niya, nadadama rin natin. Kuminsan may mga panahon, bagsak tayo. Bagsak. Ang baba ang baba ng ating spiritual na kondisyon. Pero ano man baba niyan, nandyan pa din yung pag-ibig. Nararamdaman mo pa rin. Kaya sinasabi ng Biblia, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang maski na anong bagay, tribulation, o anumang mga bagay, bumagyo man o umaraw, ano man ang maging sitwasyon ng mundo, hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At dapat matindi ang pandama natin dito. Ito ay dapat isang realm. Upang sa ganon, masanay tayo na nananatiling lumalakad sa pag-ibig at nakakakita ng liwanag. Top church life yan. Amen. Amen. Ephesians 1:4 refer to the love with which God loves His chosen ones and with which His chosen ones love Him. It is in this love, in such a love, that God's chosen ones become holy and without blemish before Him. Okay, so i-strengthen ko lang yung mga sinabi ko. Okay, so first, God loves us. Then this divine love inspires us to love Him in return. In such a condition and atmosphere of love, we are saturated with God to be holy and without blemish, just as He is. Amen. Yung to be holy, to be blemished, hindi ito isang perfection na sinisikap natin sa ating buhay. Perfect ako, ayoko magkamali, ingat na ingat ka, ganun. So, hindi yan. Ang pagiging holy and without blemish, ito ay saturation. Saturation siya. Pagkababad ng pagtatamasa natin sa Panginoon, na kung saan nandyan ang pag-ibig at liwanag ng Panginoon. At kung ikaw ay nababad, yun yung ang bunga niya, wala kang kapintasan. At ikaw ay naging isang banal. So tandaan natin, yung
mga spiritual na bagay sa bagong tipan ay kakaiba sa lumang tipan. Sa lumang tipan, lahat pinagsisikapan mo. Makisama ako. Wag kung gawin itong mga bagay na ito. Mag-iingat akong gano'n. In terms of morality, may ganyan din. Dapat pangalagaan mo yung sarili mo. Pero, ang paraan para maabot mo yung mga requirements na binabanggit dito, okay, ay nanggagaling sa pagtitigmak. Yung pagtitigmak, pagbababad, pagpupuspos ng dibinong elemento. So yung dibinong elemento, ito yung nagdadala sa atin sa isang sitwasyon ng kabanalan at pagiging isang walang kapintasan. No? So yun yung mahalaga makita natin sa bagong tipan. Kaya minsan sa bagong tipan, hindi naman masyado marami yung mga ginagawa mo, pero daman-dama mo. Di ba? Na perfect ka ng Panginoon, natigmakan ka, nadala ka sa isang mataas na antas ng kagulangan sa loob ng spiritual na buhay. Meron kang maturity na nakamit mo hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, no? Kundi sa pamamagitan ng pagtatamasa, pagraranas sa mga kayamanan ng Panginoon. At lalong-lalo na sa mga pangunahing katangian ng Panginoon, katulad ng pag-ibig at liwanag. Amen. So first, okay, so in this love, a mutual love, God loves us, and we return this love to Him. It is in this kind of condition that we are being transformed. So you see, binabanggit na, ang na-achieve mo ay isang kondisyon, hindi attainment. Ang attainment ay mga bagay na winort mo, pinagsikapan mo. Pero ang condition ay isang bagay ng sitwasyon mo. Kondisyon mo. Okay, upang marating mo ang isang antas na tinatawag na transformation. So yun, ibig sabihin, naabot mo siya sa pamamagitan ng isang kondisyon, okay, na ikaw ay nabababaran, no, ng pag-ibig, no, na kung saan nadadala ka sa transformation. Amen. Under such a condition, we are being saturated with God. Nababarang ka ng Diyos. So, ibig sabihin yung transformation dito ay elemento, esensya ng kabanalan na kung saan ikaw ay pinuspos, binabaran, saturated, ibig sabihin na pinuspusan ka. Amen. Paul says specifically that we are rooted and grounded in love. In order to experience Christ, we need faith and love. Faith enables us to receive and apprehend Christ, and love enables us to enjoy Him. Neither faith nor love are ours. They are His. His faith becomes our faith, by which we believe in Him, and His love becomes our love, by which we love Him. So, mapapansin ninyo, yung binibigyan niya ng pansin, mga bagay na kailangan natin, pero wala tayo. Halimbawa, faith. Kailangan mo ng faith to apprehend, para matanto mo ang Diyos. Kailangan mo ng love para ma-enjoy mo ang Diyos. Kailangan mo ng mga bagay na ito upang madala ka sa isang sitwasyon ng kabanalan, walang kapintasan, at merong transformation. Pero yung mga bagay na ito ay ang Diyos mismo. Ang faith ay ang faith ng Panginoon na kung saan tayo ay nananampalataya. Yung faith niya, naging faith mo, parang ganon. Yung love, wala ka niyan. Ano bang klaseng love meron tayo? Human love. Di ba? Pero ang kailangan natin ay divine love. Upang sa pamamagitan ng dibinong pag-ibig, kaya mo siyang mahalin. Kaya mo mahalin ang mga kapatid ng totoong pag-ibig.
At mula dito, natatamasa natin itong pag-ibig na ito na ang Diyos mismo. No? At yung mga bagay na yan, dapat mababaran tayo. Mababaran tayo. So yan yung sinasabi dito. Paul says, specifically, okay, so lumampas na ako, nabasa ko na to. Okay, ito. The love in which we are rooted and grounded is the divine love, realized and experienced by us in a practical way. With such a love, we love the Lord. And with that same love one another. Oh, kanina, love God. Ngayon naman, so pumunta tayo sa love one another. Kasi yung church life ay binubuo ng mga kapatiran. Oh, kaya, ang Panginoon tinuruan tayo. Kailangan magmahalan kayo. So, ang buhay eklesiya ay isang buhay ng pagtatayo sa loob ng pag-ibig. Pag walang pag-ibig, walang pagtatayo. Saan ka ba naman may tatayo na wala namang pag-ibig? Paano ka matatayo kung walang pag-ibig? Diba? Kaya, yung pinakamahalagang bagay sa loob ng buhay eklesiya ay ang pag-ibig pa rin. Kasi sinasabi ng Biblia, ito yung pinaka-most excellent way. Paano kayo matatayo? What is the way? Love is the way. No? Meron pa ba? Meron pa. Pero yan yung pinaka-excellent. Amen. In such a love, we grow in life and are built up in life. Paul's thought here regarding the relationship between the experience of Christ and the matters of love and building is surely deep and profound. So, yung mga karanasan, okay, natin, no, tungkol sa relasyon natin sa Panginoon, okay, at yung ating mga bagay-bagay sa buhay, sa pagtatayo, no, lahat ng ito ay magiging malalim at mayaman kung naisasagawa sa loob ng pag-ibig. Amen. Kaya tuloy-tuloy yung topic tungkol sa pag-ibig. Una-una, pumunta siya sa individual na buhay natin. Di ba? Walk in love. No, walk as the children of light. Okay, so unti-unti pumunta siya, pumasok siya sa buhay eklesiya. Buhay eklesiya. Sabagat tayo ay itinalaga para sa buhay eklesiya. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging individualistic. Hindi yan ang goal natin. Kapag hanggang ngayon, nabubuhay ka bilang individualistic, kailangan mapaalalahanan ka na hindi yan ang normal na buhay natin. Tayo ay itinalaga para sa isang corporate living, kasama ng mga kapatid para maitayo ng magkakasama. At sa pagtatayo na yan, kailangan natin ng pag-ibig. No? At kung ang church life natin, gusto natin maging top church life, kailangan na isasagawa yan sa loob ng pag-ibig, most excellent way. The body of Christ builds itself up in love. So, how do you build the church? So sabi niya, the body of Christ builds itself up in love. Ang katawan ni Kristo, ang eklesiya, ay tinatayo ng kanyang sarili sa loob ng pag-ibig. Bagamat sa Matthew 16:18, sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. I will build my church. Ako ang magtatayo. Pero sa practical na pagtatayo, yung katawan ni Kristo, tinatayo niya yung sarili niya sa loob ng pag-ibig. Paano ba natin tinatayo ang eklesiya? Tayo mismo, we are built up corporately. Tinatayo mo ko, tinatayo kita sa pamamagitan ng tustos, mga activity ng eklesiya. Kung ang eklesiya ay walang mga activity na nanggagaling sa member ng church, walang buhay eklesiya. Pero kung gagawin natin itong mga activity na ito ay isang pagtatayo sa sarili. Sa sarili. Nang ibig sabihin, tinatayo ng Panginoon ang eklesiya, hindi direktang mismong siya, kundi tayo ang nagtatayo. Saan? Sa loob ng pag-ibig.
Di ba? Kung hindi ka nagmi-meeting, o paano ka matatayo sa iglesia? Hindi ka nga nagmi-meeting. Lagi ka na lang nandiyan sa bahay mo. Sasabihin mo, busy ka. Hindi ka may tatayo. Di ba? Hindi mo sasabihin na bahala na si Lord, itayo na lang niya ako. Itatayo ka, wala ka naman. Yung word na church mismo means meeting yan eh. Corporate, pagsasama-sama yan. At sinasabi ng Biblia na ang goal ng Diyos ay itayo itong katawan niya, ang eklesiya. At sinabi sa atin, ang pagtatayo ng katawan ni Kristo ay building itself in love. Amen. So, kailangan ma-release tayo sa sa mga pamumuhay natin individualistiko. Walang excuse dyan. Kayo mga nagsasabi, hindi ako makapunta kasi. Let me tell you, no excuse. No? Pagdating mo sa judgment seat ng Panginoon, no? Hindi niya tatanggapin anumang reason. Hindi niya tatanggapin. No? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Lahat ng hindi nag-church life ngayon, wala kayong magiging reason sa harapan ng Panginoon. Tingnan mo, pati modern technology ngayon ng panahon na ito, ginagamit ng Panginoon para dalhin tayo sa buhay eklesiya. Nagkaroon ng pandemic, Zoom ang ginagamit natin. Church life pa rin yan. Lockdown tayo, hindi tayo makapagsama-sama. Physically, hindi. Pero may technology na pinagsama-sama pa rin tayo. At kung sasabihin mo, nung panahon na yan, na hindi ka pa rin makapag-meeting, no excuse. Walang excuse yan. Pero kung gagawin mo yan, paano mo gagawin? In love. So yun yung unique way ng pagsasagawa ng buhay eklesiya. No? Ako nga, sinasabi ko minsan sa sarili ko, ang dami ring mga masalimuot na bagay sa loob ng eklesiya. Kung alam nyo lang, kasi kayong mga hindi masyado nakapasok sa church life, marami kayong hindi alam. Pero kami, nasa loob ng church life, brother, ayusin mo nga to, brother, ganito. Buti na lang meron love. Kung hindi, matagal na tayo naghiwa-hiwalay. Amen. Amen. Okay, so, God predestinated us unto sonship before the foundation of the world in love. So, isipin mo, mula pa noon, sabi dito, predestinated tayo mga itinalaga na. Okay, na maging mga anak ng Diyos. Bago pa na isagawa ang sanlibutan, itinalaga na tayo. Ano yung ginamit niya? In love. No? Paano tayo na italaga? Kasi may pag-ibig eh. Kung walang pag-ibig ang Diyos sa atin, hindi na niya tayo itatalaga. Mari itinalaga tayo pero dahil sa pagkatisod, ibitawan na lang niya tayo. Wala, itinalaga ko kayo, natisod naman kayo. Pero hindi niya ginawa yun. Dahil sa kanyang matinding pag-ibig, hindi niya tayo give up. Kaya tinuloy yung predestination unto sonship in love. So, ang grabe yung power ng love dito. Hindi gumigive up. Amen. O ito. The growth in life is in love. Gusto mong lumago sa buhay, takakin mo ang landas ng pag-ibig. Okay? Sapagkat ang growth in life unto maturity ay ang Diyos mismo na naidadagdag sa tao. Kaya sa isang verse sabi dyan, we grow, okay, with the growth of God. Tayo ay lumalago sa paglago ng Diyos. Saan lumalago ang Diyos? Hindi sa labas natin. Sa labas natin, yung Diyos, hindi naman niya kailangan lumago. Perfect siya. Pero yung Diyos, o yung buhay ng Diyos na naihasik sa loob natin, kailangan niya mag-grow. Paano siya mag-grow? Sa pamamagitan ng paglago ng Diyos. Ano ang paglago? Ang pagdagdag ng islimento ng Diyos sa loob natin. At ito, kailan siya nangyayari? Sa sphere ng love.
Sa sphere ng love. Kung wala kang pag-ibig sa Panginoon, hindi ka mag-grow. Hindi ka mag-grow. Imposible yan. Pero ang pag-ibig niya, tinutulak tayo upang dumulog sa Panginoon, makipagsalamuha sa Kanya, at sa panahon ng mga salamuha, pagdulog mo sa Panginoon, ang Kanyang elemento na dadagdag sa iyo. Kaya ang power dyan ay ang pag-ibig. Bakit hindi tayo gumigive up sa pakikipagsalamuha sa Panginoon? Kasi merong pag-ibig. At sa pamamagitan ng mga salamuha, paghahabol sa Panginoon, sa salita, pwede ko sabihin, pagdalo sa mga pagpupulong ng eklesiya dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, tayo ay lumalago. Sino ba yung mga nagmi-meeting? Ito yung may pag-ibig sa Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon? Bakit hindi ka pumupunta sa pagpupulong ng eklesiya? Ibig sabihin yan, kulang ang pag-ibig mo. Meron ako nakitang kapatid noon, naglalakad 4 hours. Para makarating sa meeting. Ayokong banggitin ang pangalan niya. Pero kung nakikinig siya ngayon, alam niya. May edad na siya ngayon. Alam niya siya yan. 4 na oras, lalakad. Uuwi, 4 na oras uli, maglalakad. Ano yan? Pag-ibig. Di ba? Hindi ba mahihipo ang puso ng Diyos sa mga ganitong tao? Di ba? Merong mga iba, magkano ba pamasahe ngayon? Isang sakay, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam talaga, sa totoo lang, kung magkano pamasahe. Kasi hindi na kasi ko namamasahe. Minsan namamasahe ko, nakalimutan ko magkano yung binabayad ko. Pero ganun kabilis lang, hindi ka lalakad. Hindi ka nagmi-meeting. Paano mo sasabihin na, Lord Jesus, I love you? Ano ang eklesiya? Katawan ni Kristo. Di ba? Katawan ni Kristo. Ang eklesiya ay ang katawan ni Kristo. Ang nagmamahal kay Kristo, nagmamahal sa katawan ni Kristo. Okay? In love. Yan ang ibig sabihin yan. Amen. Okay, so, basa tayo. Kaya sasabihin ko sa iyo, yung salitang in love, nung binasa ko, daming salitang in love, in love. Ito, in love, in love. Okay, ito, tuloy-tuloy siya. Pati yung growth in life is in love. In the last few years, we have appreciated the Lord showing us the high peak of the divine revelation. My concern is that, although we may talk about the truths of the high peak, love is absent among us. If this is the case, we are puffed up, not built up. The body of Christ builds itself up in love. Diba? So, high peak truth. Sipin mo, pag sinabi mong high peak truth, yun na yung pinaka-peak. Wala nang tataas, pinakamataas na yung truth na nakita natin. High peak na nga eh. Diba? Pero kung walang pag-ibig, high peak nga, wala namang pag-ibig. Ano mangyayari? Yayabang ka. Pop up. Ibig sabihin, magiging mapagmalaki. Tingnan nyo kami. High peak, nakita namin. Anong kwenta niyan? Walang pag-ibig. Diba? So, hindi ka maitatayo sa loob ng pag-ibig. Ay, kaya hindi pwede mawala. Panginoon, kaawaan mo kami. Hindi mawala ang pag-ibig sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay ang Diyos mismo. Paul said, Paul said, sabi ni Paul, to the weak, I became weak, that I might gain the weak. That is love. Weak ba si Paul? Hindi. Hindi siya weak. Diba? Number 1 apostle, pinakamalakas. Ang dami nakitang mga pangitain. Mga pangitain yang hindi nakita sa mga nagdaang kapanahunan, nakita niya eh. Alam niyo ba? Kinumpleto niya yung salita ng Diyos. Si Paul ang nakagawa niyan. Pero sabi niya, sa mga mahina din ako. Hindi siya pwede maging malakas sa gitna ng mga mahihina.
Binaba niya yung kanyang sarili sa level nila. Pero hindi yan yung mahina para hindi pumunta ng meeting, hindi maghabol sa hindi. Ang level niya rito, okay, na kanyang inilagay yung sarili niya sa mga mahihina ay dahil sa pag-ibig niya sa kanila. Diba? Dahil sa pag-ibig niya. Sapagkat kung wala siyang pag-ibig, mahina kayo, hindi ako pwedeng lumebel sa inyo. Iiwanan ko kayong hina nyo eh. Anong klaseng pag-ibig yan? Anong klaseng tao yan? No? Kaya sabi niya, sa mga mahihina, mahina rin ako. That is love. Diba? Kung ang Diyos natin, na natiling Diyos, napakataas na Diyos, hindi bumaba naging tao. Diba? Hindi niya tayo matatamo. No? Pero, sabi rito, sabi ng Biblia, for God so loved the world. Diba? Na binigay niya itong anak niya. Bumaba itong anak niya. Inabot niya ang mga makasalanan. Yan ang pag-ibig. No? Sa buhay eklesiya, kailangan natin yan. Abutin natin ang mga mahihina, bisitahin, kaawaan sila, no? Sa loob ng pag-ibig. Ay, Panginoon. Okay, so, ulitin ko to. To the weak I became weak, that I might gain the weak. That is love. We should not consider that others are weak, but we are not. That is not love. Oh, binaliktad lang naman. Kapag ikaw, sinasabi mo mahina ang iba, ako hindi, malakas ako. Hindi yan pag-ibig. Paano mo sasabing malakas ka at mahina ang iba? So mga kapatid, walang ganun. Ano mang klaseng tao tayo, tayo ay mahina pa din katulad ng iba. Minsan hindi lang nila alam yan eh. Akala nila lakas-lakas mo. Akala nila lakas-lakas natin. Pero ang buhay natin ang magpapatunay na marami tayong kahinaan sa buhay natin. Diba? Kaya kung itataas mo yung sarili mo, nang higit sa iba, yan ay hindi pag-ibig. Yan ay pop-up, pagmamalaki. Walang pag-ibig yan. Amen. Love. Ito. Love covers. Love covers. Diba? Ang pag-ibig ay nagtatakip. Hindi siya nag-e-expose. Hindi siya nag-e-expose. Tingnan mo, sa pamilya mo, hindi mo ina-expose ang mga tao sa pamilya mo. Diba? Palagi mo tinatakpan dahil mahal mo sila. Ayaw mo masira ang kanilang reputasyon. Diba? Ayaw mo na mapintasan sila. Ayaw mo na laitin sila ng mga ibang tao. Kaya love covers. Diba? So, sa church life, let's cover. Okay, kung may pag-ibig tayo, let's cover. Kasi, kung minsan, madali tayo magkwento, magsalita, okay, na mga alam natin sa mga kapatid. Sa mga kapatid. Ibig sabihin, wala kang pagtatakip. So, naalala ko minsan, may nabalitaan ako, mga kapatid sa abroad, na may mga ginawa silang hindi magaganda. Nung madinig ko yan, hindi ako kumibo. May isang kapatid, nalaman din niya kung ano yung nangyari. Lumapit siya sa akin. Hindi ba alam mo pala yung nangyari doon sa isang kapatid na gano'n? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Nasabi ko, bakit ko sasabihin sa iyo? Amen. Amen. Love covers and builds up. So love is the most excellent way for us to be anything and do anything for the building up of the body of Christ. Do anything in love. Diba? Kung walang love, don't do anything. Wala ka naman love eh. Anong ginagawa mo? Yan ay hypocrites. Amen. So, amen. At the end of his epistle to the Ephesians, Paul said a word concerning our love for the Lord Jesus. Okay, so ito yung salita ni Paul.
Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in incorruptibility. Amen. So sabi niya, yung mga umiibig sa Panginoong Jesus o Hesus Kristo, sa walang kabulukan. So ibig sabihin yung atmosphere na kung saan niya minamahal ang Panginoon ay isang atmosphere na hindi nabubulok. Hindi nabubulok. So kaya sinasabi ko, yung real, importante yan. Dapat kung mamahalin mo ang Panginoon, dapat ito ay sa isang atmosphere ng walang kabulukan. Isang malinis na atmospero, isang kabaguhan. Kasi ang walang kabulukan ay ang new creation. No? At ang new creation sa atin, alam niyo kung ano? Ang espiritu natin. Yan ay isang new creation. 3 bahagi natin. Espiritu, kaluluwa at katawan. Isang bahagi natin ang new creation. Sapagkat yung bahagi na yan ang may Diyos. Yan ay ang ating pinaghalong espiritu. Kaya kung magmamahal ka, dapat gamitin mo yung espiritu mo. No, yan ay incorruptibility. Amen. Okay, 2 Timothy 1:10 says that the Lord nullified deaths and brought life and incorruption to light through the gospel. 1 Corinthians 15 tells us that in resurrection, the corruptible things will become incorruptible. Amen. So buti na lang, may gospel. Yung gospel, kaya niyang baguhin yung mga nasisira, nabubulok na bagay na maging hindi nasisira. Alam niyo ba yun? Bakit natin dinadala yung gospel? Pinipreach natin sa mga tao. Kasi nabubulok sila. Ayaw natin sila mabulok. Kaya kailangan i-preach mo yung gospel upang madala mo ang Panginoon sa loob nila. Upang yung kabulukan ng tao maging hindi nabubulok. Katulad natin, tayo ay mga nabubulok na tao. Pero dinala yung ebanghelyo sa atin, dinala yung buhay ng Diyos sa atin. Hindi nabubulok yun. Ang ating spirito ay naisilang na muli, naging isang bagong nilikha. Kaya hindi ka na mabubulok. Diba? Kaya ang gospel, ang lumulutas sa mga kabulukan. Ang unang paglikha sa pamamagitan ng pagkatisod ay nadala sa kabulukan. Tandaan natin yan. Subalit sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa ng Panginoon, na kung saan siya ay naging espiritong nagbibigay buhay, kaya nating gamutin, pagalingin ang kabulukan ng tao sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya kung ikaw ay nagpipreach ng gospel, praise the Lord. Di ba? Dinadala mo ang buhay sa loob ng tao. Ikaw na nabubulok. Huwag mo sabihin yun, ha? Ikaw na nabubulok, ngayon hindi ka na mabubulok. Sapagkat ang buhay na hindi nabubulok, dadaling ko sa iyo. Tanggapin mo na. Amen. Amen. So, 1 Timothy 1:17 says that God is incorruptible. See? God is incorruptible. Hindi nabubulok ang Diyos. Amen. Okay. 1 Timothy, and 2 Timothy 1:10 says that the Lord nullified deaths and brought life and incorruption to light through the gospel. 1 Corinthians 15 tells us that in resurrection, the corruptible things will become incorruptible. To love the Lord in incorruptibility means to love Him in the new creation. So yan yung sinasabi ko kanina. If you love the Lord, you have to love Him in new creation. Huwag mo siyang mahalin sa loob ng kabulukan. Mahalin mo siya sa loob ng new creation. At yan ay ang ating espiritu. Ating espiritu ay new creation. Yun ang gamitin mo para mahalin mo ang Panginoon. Amen. So ang pag-ibig mo ay nasa realm, nasa kasaklawan ng bagong nilikha, isang kasaklawan na walang kabulukan. Amen. All the things of the old creation are corruptible. Diba? Ang buong nilikha, lahat ng bagay diyan corruptible. Lahat na nakikita mo, no, na nasa lumang paglikha ay mga nabubulok. Maski salapi, mabubulok din yan.
Isang araw, ang salapi wala na rin silbi. Ngayon, ginudyos ng taong pera. Pera, di ba? Oras sila, ibibigay nila dahil sa pera. Di ba? May meeting na, pero sabi na, hindi, kikita ko. Unahin nila. Pero lahat ng bagay sa old creation ay nabubulok. Bahay, kotse, damit, tao, salapi, kayamanan ay nabubulok. Sapagat old creation yan. Okay, so pakinggan nyo. This is proved by Romans 8, slavery. By Romans 8, where we see the whole creation is groaning under the slavery of corruption. No? Kaya sinasabi sa Romans 8, ang buong sangnilikha ay humihibik dahil sa lumang paglikha na may kabulukan. Humihibik sila. Groaning. Ang mga halaman nalalanta, lumilipas, tumatanda. Lahat nag-groan sila. Sinasabi na, kailan ba mababago itong Tapos yung mga tao, titingin sa salamin, makikita yung mga wrinkles, yung mga buhok na pumuputi at nawawala na din. Lahat ito. Nag-groan, humihibik. Di ba? Diyan yung lumang paglikha. Everything of the old creation is corrupting. Only the new creation is not corrupting. Kaya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin ay ang kaligtasan na kung saan tinanggap natin ang buhay na hindi nasisira, hindi nabubulok. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Dinala mo kami sa isang bagong paglikha. Ang aming espiritu na pinaghalong espiritu ay naging isang bagong paglikha sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya Panginoon, nais ka namin mahalin sa loob ng bagong paglikha. At salamat din, Panginoon, pinaalala mo sa amin na lahat ng mga pagsasagawa namin sa loob ng eklesiya ay magawa namin sa loob ng pag-ibig. Sapagat tangi lamang sa loob ng pag-ibig, merong tunay na pagtatayo, merong tunay na kasiyahan, at ito ang pinaka-excellenteng paraan na itinuro mo sa amin. Ikaw ang pag-ibig, Panginoon. Nawang iyong pag-ibig ay mag-umapaw sa amin. Mabuhay kami sa loob ng pag-ibig. Amen.